Ilang bahagi sa Mindanao at Visayas nakakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers bunsod ng umiiral na intertropical convergence zone sa katimugan nito. Maghapon ba magiging pag-ulan nito? Alamin. Pero Northern Luzon hanggang Southern Luzon, patuloy sa magiging katamtaman at rainy weather. Mga ilang bahagi pa rin ng Metro Manila magkakaroon ng medyo gloomy na panahon, usod pa rin ng umiiral ng salubungan, ng istalis, at hanging amihan. Malamig na rin ang simoy ng hangin na umiiral sa extreme Northern Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, November 23, 2024. Ang oras nating broadcast ngayong umaga ay alas 11:04 na ng umaga. Well, halos pagtatanghaling tapat, medyo haze at gloomy dito sa amin sa Caloocan at makikita sa ating live CCTV snapshots. Umaaraw pero maya-maya nagiging gloomy po tayo. Well, normal yan kapag yung lamig at init dulot ng istalis at amihan nagsasalubungan dito sa kalupaan ng bansa, especially sa bahagi nga po ng Luzon at extreme Northern Luzon. Nagkakaroon tayo ng medyo foggy at haze na panahon. At wala naman tayo masyadong mga pag-ulan, pero expected ang mga localized thunderstorms kapag nagkakaroon ng mataas na saturation at salubungan ng init at lamig. Pero mananatiling katamtaman at fairly moderate ang panahon natin halos sa buong Northern Luzon, kabilang na ang bandang Southern Luzon at Visayas. Medyo nagiging maulan sa bahagi ng Mindanao dahil may umiiral po na intertropical convergence sa may bandang ibaba nito. Nagre-accumulated sa mas mainit ang temperatura bandang equatorial zone o sa may bandang Indonesian Peninsula, yung pinakasentro ng intertropical convergence zone. So, yung trough ay umaabot na sa may bandang Mindanao at bandang southern part ng Visayas. Sa ating current conditions, medyo mga lightning strikes tayo, 6 na lightning strikes as of 11:05 AM ang naitala wala sa aking aparato sa Caloocan. At wala naman tayong masyado nakikitaan na anumang water vapor. Medyo stable ang kasalukuyang Doppler radar. At makikita dito sa Doppler radar, nakakaranas nga po ng mga ilang light o moderate ang ilang bahagi nga po ng Visayas at Mindanao. Kung i-reduce natin ang opacity para makita ang area na to, umaabot po sa bahagi ng Surigao del Norte, ilang bahagi sa katimugang parte ng Leyte, maabot din sa bahagi ng Bohol, meron din sa may bandang Cebu, which is yung sentro ng Doppler radar, at yan sa bahagi nga po ng Northeastern Mindanao, mula dyan sa bahagi nga po ng Butuan area, na Sipit, hanggang dyan sa bahagi ng bandang Surigao del Sur na rin. Bunsod dyan ng accumulated na surface trough, bunsod ng intertropical convergence zone, sa katimugang bahagi ng Davao Region. So, i-discuss natin yan further maya-maya. Sa ating current conditions, few clouds po tayo, medyo gloomy, pero magiging haze at overcast ang magiging panahon namin dito sa Caloocan. So, asahan sa ibang bahagi ng Metro Manila. At sa lowest temperature na tala, Naki-Weather Station, kaninang 5:38 AM, nakapagtala na kami ng pinakamababa na 24.9 degrees Celsius. Nangangahulugan, ramdam sa gabi, ang lamig ng simoy ng hangin dulot ng ating amihan. Kahapon nakapagdala kami ng pinakamataas na air temperature at 33.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at eksakto 12:01 PM, meaning bahagyang mataas ang aming naging heat index na nasa 42.4 degrees Celsius ang aming naging init pandama since kahapon. Pero kung tatawin natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang butuan sa may pinakamataas na air temperature na 35.2 degrees Celsius. Sa Baguio, almost stationary na mas mababa sa 16.2 degrees Celsius na nanguhulog lamang na malamig na ang cold breeze sa Baguio. Sa Inulan, ang Basco Batanes, nakasalukuyan, inuulan pa rin sila ng 77 mm. Yan, sa dulo ng Basco Batanes. Well, napaliwanag na natin yan. Bunsod nga po ng gitgitan diyan sa pagitan ng tinatawag na shear line or frontal system na nagbubunsod po ng mga localized thunderstorm sa pagitan ng yan. Kung saan umaabot yan, which is inulan ng husto ang bandang Basco Batanes. So ingat po sa mga kababayan natin dyan dahil asahan na po natin na uulanin kayo dyan at may mga localized thunderstorms dahil yung
gitgitan ng malamig ng easterlies at yung ginaw naman mula sa northeasterly surface wind flow ay nagbubunsod po ng shear line dyan na nagre-resulta ng mga ilang pag-ulan kasabay ng malamig na hangin. Sa ating outside humidity, 69%, bahagyang mataas ang ating outside humidity, almost 70, tumaas ito ng 2% since last hour. At sa ating namang atmospheric pressure, mataas ang ating barometric pressure na 1,011 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. High tide and low tide status natin na natiling below low ang ating high tide ngayon. Yan, kung makikita ninyo. At kung sisilipin naman natin yung taas ng alon gamit ang ating global assessment monitoring for significant wave height para masilip man lang natin kung mananatili pa rin bang nasa 1.25 meters ang taas ng alon. Kung sisilipin natin, well, gaya ng inaasahan ay mataas pa rin ang ating pag-alon. Maabot pa rin ng 1.25 to 2.5 meters at mas mataas sa may bahagi nga po ng extreme no lulusod. Bunsod nga po ng malakas na daloy ng hanging amihan dyan sa may extreme no lulusod. Tumataas din po ang alon. So yung pagitan ng shear line dyan sa may bandang pagitan ng Batanes Group of Islands at Taiwan ay nagbubunsod ng mataas na alon. Maabot pa rin ng 2.5 to 4 meters ang taas ng alon. So totally, delikado pong pumalaot dyan. So matik, kalbilang na ang bahagi ng La Union. And the rest ng northern off-coast ng Luzon mula sa pinakamataas na 1.25 meters pataas. The rest ng Visayas at Mindanao sa silangan ng bansa ay mataas po, maabot po ng 1.25 meters ang alon. Bunsod naman yan ng malakas na hangin ng easterlies, kaya medyo maalon. At asahan, nakataas po ang gale warning dyan, kahit bisitahin nyo sa website ni Pag-asa. Malinaw naman, ang taas nito medyo delikado sa mga malilit nating mangingisda. Halos stationary gaya kahapon, so ingat na lamang. Pero sa may bandang extreme no Luzon, sa may bandang dulo ng Ilocos Norte, yan, bandang Cagayan, ay mag-iingat po mga po. Anyway, patuloy pa rin tayong mayroong space weather. Manatiling mayroon tayong minor geomagnetic field. So basahin natin as of 7:16 AM na huling alert message. Sa aking PIMO weather page, nakataas ang at least KP index of 4 geomagnetic field. At expected na persistence ito. Well, gaya rin ng normal niya na pag nagma-minor, asahan aerial primarily forward at 65 degrees geomagnetic latitude. Asahan ng mga minor grid fluctuations, lalo na sa mga nasa northern hemisphere, so expected po yan, pati aurora. Pero sa ating KP index breakdown ay at least unsettled ang nakikitaan na forecast. At bahagyan tumaas ang radio blackout probability, so posibleng hanggang minor to moderate. At may maliit na chance na umabot sa R3, bunsod na rin, ng medyo may cluster dito na medyo nakatapat sa Earth, yung EIT ng SOHO. Kung makikita nito, yung medyo malawak ang plasma. Despite na maliit ang sunspots, yan, maliit naman yung sunspot na nakatutok sa Earth, pero malawak yung prominence, medyo malawak yung pag-burst ng prominence ng haring araw. Nagdudulot pa rin yan ng mga ilang minor geomagnetic field at solar flare, so ingat po. Sa ating daily sunspot number, 170 po ang lawak nito, usually mga 100 km ang minimum approximate range. So, 170,000 kilometer ang approximate range yan. Medyo malaki-laki. So, mula kaninang 6:12 AM, yan, ang pinakamataas, umabot ng R1, kanina, 1.09 watts per metric squared o cubic meter. Pero wala namang umaabot ng at least R2. So, puro minor ang naaasahan nating mga geomagnetic at solar flare. Pagkat minor lamang ito, medyo worry pa rin tayo sa magiging poleward geomagnetic latitude. Ayan, no? Nag-maximize ito 6:15 AM at M1.0. Pagkat minor, pero medyo worry. Tumaas ang ating photon flux. So, in 3 days, tumaas siya mula nung isang araw. Actually, kahapon. Ayan, no? Nagkaroon ng solar flare. Nagkaroon ng flare flux. Tumaas at nag-maximize yung pinaka-MEB 10 MEB at least pinakamataas na ang 125. Yan, MEB, yung pinakamataas na huling record nito. So kung sisilipin natin yung mas detalyadong photon chart, halos umabot ng S2 category. So nag-moderate
halos yung photon flux. Yan, kung sisilipin natin, 3 days, yan. So, pinakamataas po, 1.25 E. Yan, ang pinakamataas. So, maliwanag yan. Umabot ng category S2 na photon flux units, ayan, 125E, yung 10 eV niya. So, kapag maabot ng moderate radiation storm, medyo delikado pa rin yan sa mga satellites sa outer space. Yun, nagkaroon pala kahapon. Hindi natin napansin din. Dapat pala ilagay ko rin sa pinaka-dashboard yung alert ng solar photon flux, no, para magkaroon din tayo ng alert just in case magkaroon ng solar photon flux. Pero titingnan natin kasi napakadalang nang naman magkakaroon ng reaction sa solar photon flux. Pero maganda pa tinitingnan natin at least hindi tayo namimiss. So mula pa kahapon ito, nag-trigger yung S2 na solar photon flux units niya. Mabot ng mahigit sa 125 photon flux units. Pero yung magnetosphere natin, hindi matindi ang significant impact. Solar flare lang. So medyo delikado to, lalo na sa outer space at mga astronaut natin sa International Space Station kapag nagkakaroon ng malakas na solar radiation. Yun, solar radiation. Kakaroon ng solar photon flux. Yung radiation niyan, medyo masama yan ng mga nasa International Space Station. Ang ionospheric PE's range sa mid-Pacific po, yung highest concentration. So, wala naman masyado sa kalupaan. May mga ilang moderate sa bandang Pilipinas at Indonesian Peninsula. So, yung activity ng auroral, expected yan within 24 hours. Para makikita yan sa bandang Northern Hemisphere. Pero hindi naman siguro sing taas yung pinaka-wavelength. Dahil kung titingnan natin sa live CCTV, courtesy of Auroral Maps ng Canada, sa Yellowknife Canada, hindi naman masyado matindi yung auroral activity. So, medyo mga minor lamang. Wala namang masyadong propagation ngayong 23. Patas lang yung stereo A niya, meaning yung mababang bahagi. So, itong parte nito medyo dumadaan sa pinakailalim na bahagi ng Earth. So, hindi man siya direkta, pero na-detect ng stereo A yung propagation ng radial velocity in kilometer a second. Mabot din at least mga 600 approximate yung bilis ng radial velocity. Pero sa pinaka plasma density, hindi naman rekta sa Earth. Medyo pailalim lang ang daan. Kaya wala tayong masyadong D-region absorption, walang significant impact, at hanggang 40 to 80 meters pa lamang o pa rin ang ina-expect na mababa o magkakaroon ng HF conditions ngayong umaga. Sa gabi, medyo tama lamang o balanse. So yung mga analysis natin yon sa space weather. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:01 AM, dinasang lulubog ito mamayang 5:23 PM. At ang ating moon na last quarter na po at 49% illuminated, sisikat ito mamayang hating gabi na po, 12:15 AM, at inaasang kinabukasan na po ng tanghaling tapat o ng hapon ay ng 12:19 PM naman kinabukasan ito lulubog. So medyo alanganin na. Palubog pa lamang ang ating moon, nasa elevation of 14 degrees. So palubog pa lamang siya ngayon. Mamayang bandang hapon, palubog pa lamang siya. So hindi na yan makikita pag magtatakip silim. So kung malinaw yung himpapawid nyo ngayong tanghali, makikita pa rin yung arc ng last quarter na liwanag ng buwan na 49% illuminated. At sa ating namang local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, nasahan partly cloudy pa rin tayo pero medyo gloomy sa amin sa Caloocan. Pero sa forecast, magiging partially cloudy pa rin tayo hanggang bukas ng Linggo yan ha. So, nai-report na natin yan hanggang buong weekend. Magiging ganyan ang ating panahon. Mga ilan scattered rain showers lamang ang aasahan at ganon din bukas ng Linggo. So, halos stationary lamang tayo. Highest and lowest na temperature expected, malalaro 31 to 32 degrees Celsius. Lowest na temperature expected, 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang kaulapan nito sa bahagi ng pagitan ng Visayas at Mindanao. So, kung titingnan natin yung mas mataas na resolution, kung alin ang areas na inuulan. Yan, nakikita po natin ang ilang bahagi ng Southern Leyte, Bohol, at dyan sa parte ng Surigao del Norte, nakakaranas kayo ngayon ng ilang light to moderate showers and some heavy rain showers. Clusterized po ito, especially sa bandang Surigao del Norte, parte ng Dinagat Islands, at yan sa bahagi pa rin ng Siargao. Yan. Nagkakaroon kayo na medyo mas malakas na ulan dyan, mga moderate and heavy rain showers. Ingat po sa mga pagbaha
kasama na ang bandang Dinagat Islands. At sa may bandang Surigao del Norte naman, kasama Agusan del Sur, nakakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate showers, kasama ang Surigao del Sur hanggang dyan sa may bandang Bisling, at ilang bahagi ng Davao de Oro. The rest naman ng Northern Mindanao mula sa bandang Misamis Oriental, Camiguin hanggang Cagayan de Oro, makakaranas kayo ng mga ilang light rain showers. Scattered rain showers po ito asahan din ng mga pagtulog at pagkidlat, extending na yan mula dyan sa bahagi ng Iligan, Misamis Occidental, Dipolog, hanggang dyan sa dulo po ng Zamboanga del Norte. Patawid ng bandang Siquijor sa may bandang southern part ng Visayas, mula dyan sa bahagi ng Dumaguete hanggang sa the rest ng southern part ng Negros Oriental, mula Tanjay, Bayawan, at dito naman sa may bandang Bohol sa may bandang Tagbilaran. At sa may bandang Central Cebu, mas maulap kayo dyan, so expected din ng mga light rain showers at may mga pagkulog at pagkidlat, especially dyan sa may bandang Karkar, pababa na yan ng bandang Alcoy hanggang Oslo. Sa dulo naman ng Zamboanga del Norte ay nakakaranas din kayo ng mga ilang light o moderate showers hanggang din sa may bandang extension ng Zamboanga City at ilang bahagi ng isla ng Basilan at Ulusulu. So may mga kaulapan din na umiira sa may bandang Zamboanga del Sur at Sibugay. Ingat sa mga ilang biglaang buhos ng ulan. Pero magiging humid pa rin despite na maulap kayo dyan. At mula dyan sa may bandang Lanao del Norte hanggang Lanao del Sur, magiging gloomy tayo dyan. Asahan din ng mga scattered light rain showers. Pababa na yun ang buong Maguindanao del Norte, North Cotabato, and the rest ng Sorsogon area. Mula Maguindanao del Sur na yan, pababa na yan ng bandang Sultan Kudarat at South Cotabato. Wala naman sa bahagi ng Davao del Sur, kasama na ang Davao Occidental, magiging maulap din kayo, scattered rain showers din ang iiral sa inyo. So medyo gloomy ang halos buong areas ng Mindanao. Medyo mga katamtaman sa pagitan ito ng bandang North Cotabato, Kidapawan at dyan sa may bandang Central Mindanao ng Bukidnon. At papasok ng bandang Davao del Norte hanggang Davao de Oro, magiging gloomy rin tayo dyan at mga asahan ang mga kalatat, scattered na light rain showers madalas to moderate. Pababa na yan ang bandang Davao de Oriental at kasama na ang ilang bahagi dyan sa Compostela Valley. Siyempre, hanggang dulo na yan ang Governor Generoso area. So, bakit magiging masyadong gloomy tayo at maulan dyan? Well, makikita po natin, mayroong extension. Yung extension trap lamang ito ng Intertropical Convergence Zone na nangunguna dyan sa may bandang southern part ng bandang Mindanao o sa pagitan ng Indonesian Peninsula. Nagkakaroon po ng Intertropical Convergence Zone dyan na nagdudulot po ng mga surface trough. Kaya nagkakaroon po ng mga most of rain showers sa area ng Southern Visayas at Mindanao area. Sa bahagi naman ng upper part ng Visayas, dyan sa may bandang Panay Island at hilaga ng bahagi ng Bacolod sa may bandang Negros Region, katamtaman na lagay ng panahon sa inyo dyan, mga magiging maulap ang inyong maghapon. Wala naman dyan sa may bandang Cebu, sa may bandang Danao pataas ng Bogo. Sa Leyte naman, bandang Ormoc, pero dito nakakaranas na kayo ng mga ilang light o moderate showers. At pagdating naman sa may bandang Eastern Visayas, mula Borongan, Eastern Samar, pataas na yan. Yan sa may bandang Kaluran ng Katbalogan, pataas ng Dolores. Magiging gloomy rin tayo dyan. Pero asahan ang moderate ang magiging panahon. Magkaroon man kayo ng mga isolated rain showers, may mga asahan din pagtulog at pagkidlat. Mula dyan sa bahagi ng Dolores, pataas na yan ng Marugunao, hanggang dyan sa pataas na po ng Gamay, hanggang Northern Samar sa may bandang Lawang, at dyan sa may bandang San Isidro hanggang sa bago pagtawid ng bandang Lavezares ay magiging katamtaman ang lagay ng inyong panahon. Magkaroon man ng isolated scattered rain showers, typically mga light rain showers lamang ito. And the rest ng South Luzon, kasama na ang bahagi ng Masbate, Romblon at Marinduque. Medyo makakaranas din kayo ng medyo gloomy na panahon dyan. Pero mas humid dahil nga po sa eastern list na umiiral dyan. Mula sa bahagi ng Burias Island, kasama na ang areas ng Bicol Region. Mula dyan sa bandang Sorsogon. Pataas na po yan ang Legazpi, so kasama na ang ilang areas ng Camarines Sur at Catanduanes. Magiging katamtaman ang lagay na inyong panahon dyan. Medyo maulap, bunsod pa rin ng eastern list na sumasarpok din sa may bandang malamig na hangin sa may bandang Kaluran. So most of gloomy at maulap. Pero moderate po ang magiging panahon, kabilang na ang Mimaropa. Diyan sa may bandang Occidental o Oriental Mindoro man yan, medyo gloomy rin tayo dyan. Pero magiging katamtaman ang lagay ng panahon. Isolated showers lamang ang medyo iiral sa bahagi ng Mindoro. Pero mula sa bahagi ng Palawan, mula dyan sa baba ng Coron, pababa na yan ng Puerto Princesa, bagmat katamtaman, may mga isolated scattered light rain showers din ang medyo iiral sa inyo.
hanggang dyan sa may bandang Kalayaan Group of Islands. Medyo nakakaranas ang Kalayaan Group of Islands, ilang bahagi ng Spratly Islands. Yan ay makakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Bunsod pa rin ng extension ng Intertropical Convergence Zone. So magdala po ng payong at ingat sa mga posibleng pagbaha. At wala naman sa bahagi ng South Luzon, mula sa bandang Camarines Norte ng Bicol Region, at kasama na ang buong Quezon Province, pataas na ng Calabarzon area, Metro Manila, and the rest ng bandang Central Luzon, pataas. Medyo katamtaman din, medyo gloomy tayo dahil medyo saturated po ang bugso dahil nga po sa salubungan pa rin ng northeasterly surface wind flow na nagbubunsod po ng frontal system sa may pagitan nga po ng Batanes Group of Islands na nakakaranas po sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan sa bahagi nga po ng Batanes Group of Islands at Babuyan Island. Pero the rest ng buong Northern Luzon at extreme Northern Luzon, magiging katamtaman tayo dyan, so medyo magiging maaraw pa rin ang ating maghapon. Magiging medyo gloomy lamang tayo dahil bunsod lamang yan ng salubungan ng Easterlies sa dagat Pasipiko at lamig ng hangin mula dito sa bandang Hilaga. So yung salubungan na yan, magbubunsod po yan ng mga ilang maulap na himpaporin kasabay ng mga ilang pagtulog at pagtidlat, lalo na dito sa bandang Batanes Group of Islands. Wala naman sa bahagi ng Cagayan, dito sa may bandang Silangan, kasama na ang buong Isabela, yan, Aurora Province, Quirino, pababa na yan ng bandang Quezon Province sa Silangan, ay medyo mas gloomy po tayo dyan, at asahan ang mga isolated pero mga scattered lamang na mga ilang light drizzle rains ang madalas na iira. Dahil wala namang masyadong kaulapan sa bahagi nga po ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Mga ilan lamang na kaulapan. Hindi kagaya sa mga katimugang bahagi ng Visayas at buong bahagi ng Mindanao na nakakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain shower. So generally, ay yun ang mas magiging maulan ang parte po ng Mindanao. Kahit silipin natin sa ginagamit natin na Himawari 8 satellite imagery para mas klaro ang areas na inulan along ng trough ng Intertropical Convergence Zone line. Yan, inuulan ang bahagi nga po ng Southern Visayas at buong bahagi ng Mindanao area. So, mas mag-iingat po ang parte na yan na kung saan mas makakaranas kayo ng mga ilang moderate and clusterized heavy rain showers sa nabanggit natin sa may bandang Southern Visayas at Mindanao. Maliban lamang sa bahagi ng Northern Visayas at Southern Luzon and the rest ng buong Northern Luzon na mas katamtaman at hindi masyado makakaranas ng mga malalakas ang pag-ulan. Mga ilang maliliitan lamang na isolated rain showers. At dahil wala naman tayong binabantayan, diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. At inaasahan na natin yan. Kahapon pa, binago na agad ni Pag-asa ang kanilang forecast. Panigurado yan. Ang bagsak din ni Pag-asa niyan, ito rin ang masusunod. Yan. May nagpo-post kasi na this week daw. Pero ang bagsak niyan, third week din ang bagsak niyan, magiging forecast ni Pag-asa. Sinisigurado ko po yan. Kaya yung sinasabi nilang week 2 na magkakaroon daw ng bagyo, well, napaka-insignificant talaga. Ang huling bagsak din na magiging forecast ni Pag-asa dyan ay itong pinapakita natin na week 3. Ito yung between December 3 hanggang December 12, 2024 na forecast po yan. Na maglalaro sa at least probability of 20% na at least mga low probability of tropical cyclone development kasabay ng 20% na magkakaroon ng probably 20 to 50% na above average rainfall. Hindi kasama po ang ilang bahagi ng Bicol Region, Southern Luzon at kasama ang Metro Manila at Northern Luzon. Yung trajectory lamang ng bagyo ang maaring pasok sa bandang Luzon na maaring daanan ng bagyo oras na mabuo. So, gaya nating sinasabi, ay anong araw na tayo on November 23 na. O di papasok na po yung third week. Eh di pumasok na rin yung third week. So yan na yung huling linggo. Pero gaya ng ating sinasabi, wala pa rin tayong naasahan na may mabubuong sama na panahon yan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil po sisilipin natin yung convergence para sa pinaka-real time na may mga posibleng mabubuo. Meron man dito yung nalusaw na convergence na binabantayan natin last 3 days ago, along Intertropical Convergence line na yun, hanggang extension dito sa bandang Mindanao area. Yan, extension yan. Kasi nga po, medyo mas mainit na yung bahagi nito, dito medyo warmer lamang. At malakas po yung easterly trade winds dito sa may bandang Eastern Pacific natin. Yan. At yung makikita natin yung circulation of vorticity na natiling insignificant o very disorganized pa rin.
Bagamat mataas ang vorticity, nagmo-moderate po siya, pero hindi sa ngayon tayo nakikitaan ng anumang upward low convection, pero nasa 22 kilometers per hour siya. Along trough lamang, kaya wala tayong anomaly na nakikitaan na nabubuo gamit ang ating Western Pacific. So, ibig sabihin lamang yan, hanggang this coming weekdays, mga 4 na araw, wala tayong expected talaga na may mamamonitor na anumang low pressure area, gaya ng mga kumakalat sa internet. Masyado silang, pansin ko lang po kasi parang sabik na sabik sila nagkakaroon ng bagyo, no? Pero ako, ayaw ko po na nagkakaroon tayo ng masamang bagyo na tatama sa bansa. At least, maganda na yung mga trough lamang na may mga pag-ulan. Pero yung mga bagyo kasi nakakasira po ng ating ekonomiya. So, sa mga taong parang sabik na sabik na magkaroon ng bagyo, bad news po sa inyo dahil week 3 pa talaga tayo. May possible forecast talaga na mayroong mabubuo o posibleng mabuo na anumang tropical wave na hindi naman talaga natin nakikitaan sa convergence sa ngayon. Very disorganized at wala tayong nakikitaan. Maging sa pinaka-lower o kontrahangin niyo, kung sisilipin natin, yung divergence. Yung generation ng divergence medyo mataas dahil along po ng intertropical convergence line. Makikita ninyo yung lining ng ITCZ, extension niya, nag-i-extend siya dyan. Ang lawak ng ITCZ line. Siyempre, sobrang baba. At dito sa bandang mataas, mas drier yung hangin dyan dahil yung high pressure area nga po. Yan, HPA. Yung ridge na mamagitan na dyan. At yung lower pressure area dito sa may bandang equatorial o bandang Indonesian Peninsula na. Kaya dito, mas maulan sa kanila at may mga ilang cyclonic events. Pero hindi naman siya tropical cyclone. Medyo cyclonic event lamang dahil napakababa ng kanilang atmospheric pressure sa may bandang Indonesia hanggang Papua New Guinea pa nga yan. Yun. So, yun, malinaw lamang sa ating pinapakita na divergence ay bagamat mataas ang kanyang kontrahangin, pero yung significant upward low, hindi talaga natin nakikitaan sa ngayon. So, pabuo man yan, typically, mga magiging pag-ulan lamang ang magiging dala niyan. Magiging rainy o halos rainy season kasi sa may bandang Indonesian Peninsula kapag ka mga ganitong buwan hanggang December. Kaya ang Mindanao, nakakaranas din madalas ng mga pag-ulan. Tapos, pag wala namang ulan, sobrang init naman o alinsangan, parang summer dyan sa bahagi nga po ng Mindanao kapag ka mga ganitong man. Hindi gagaya sa amin sa Southern Luzon hanggang Northern Luzon, halos dama na namin yung winter season o yung dahil nga po mas malapit sa Northern Luzon o buong Luzon yung daloy ng northeast monsoon, yung hangin-amihan natin. Kaya yun po ang mas madaling paliwanag dyan kung bakit. So magkaroon man ng mga tsansa ng mabubuo, magbabatay tayo sa magiging forecast. Sa ngayon, within 4 days, wala tayong expected na tropical wave na babantayan. Mula sa pinaka-global spectral model natin, yan, silipin uli natin, wala, malakas lamang yung easterly trade wind at yung northeast monsoon. Ayan, magkakaroon na naman ng shear line. Yan, bago man lang magkatapusan, lalakas yung shear line. Dito, mga bandang 27 o 28, mga Wednesday o Tuesday o Wednesday, medyo bababa na po yung shear line natin. Pagtatraverse na yan, di sa may bandang Metro Manila, bandang Bicol region, yung pinaka-shear line. Ito yung pinaka-edge ng shear line. Ayan. And then ito yung easterlies. Ayan. So, magsasabukan. So, dito, mga Tuesday o Wednesday, mas bababa na ng konti yung shear line natin o yung frontal system. Sa ngayon, yung ating shear line kasi, nandito pa lamang yan, bandang Batanes, Cook Island. Taas. Yan. Nandyan pa yan. So, pagdating ng nitong Martes, base dito, November 27, bababa siya. Kasi lumalakas na po yung high pressure sa itaas at yung lamig mas lumalawak na. So, yung shear line, bababa na yan. So, ganyan po, normal yan. Taon-taon naman yan. Ganyan naman po yung nangyayari sa ating frontal system. Bumababa ng bumababa yan. Siyempre, alam na natin, kapag bumababa po yung frontal system, malakas po yung high pressure area nito, kapag may nabuong bagyo, natural, mas mababa na po yung nagiging trajectory ng bagyo. Minsan, mga Visayas na ito nagta-trajectory o bandang Mindanao na po nagta-trajectory. Depende sa strength ng high pressure area pa rin sa taas, Kasi pwede pa rin mag-skirting yan, bandang Luzon pa rin, kahit papaano. Pero malinaw, mas daos-dos na ang magiging galaw ng bagyo niyan. Yung mga ganyang galawan ng ating frontal system o yung northeast monsoon na dumadaloy nga po dito sa bahagi nga po ng Northern Luzon,
na mararamdaman na rin natin dito sa Metro Manila. So malinaw yan mga folks ha. At wala naman dito sa mga computer models, kung sisilipin natin mula kay GFS, wala tayong nakikita na anumang tropical wave. Malakas lamang ang high pressure area at yung northeast monsoon at eastern list. Kay SMWF naman, which is mostly mas nearly accurate ang mga forecast nila. Makikita natin malakas pa rin ang easterly trade wind dito at yung ITCC na nagbubunsod ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi nga po ng Mindanao. Ayun o, kitang-kita hanggang sa magkakatapusan na po ng November. Yan o. Kaya sa mga nasa Mindanao, asahan po, mas madalas na kayo makakaramdam dyan ng mga pag-ulan ha. At kapag wala namang ulan, para namang summer. So, ingat na lamang po sa mga posibleng pagbaha pa rin sa mga susunod na araw. Pero sa bahagi ng bandang South Luzon at Northern Luzon, patuloy tayo makakaramdam ng lamig na ng simoy ng hangin at unti-unti naman itong bumababa. Ayan o, mula Martes o Miyerkules. Makikita natin, bumababa, unti-unti bumababa yung shear line o yung frontal system. Ayan o, bumababa na. Mga November 25 na yan. So, lumalabas mga anong araw yan. O, yun nga, Monday o Tuesday. Mas concentrated po yung shear line na uulan dito. So, yung pagitan niyan, malamang uulanin ng Metro Manila niyan kapag tumaas masyado yung saturation, yung condensation ng water vapor, pagitan ng frontal system o yung shear line, nagbubunsod yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. So, makakaranas siguro tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan yan this coming weekdays. So, abang-abang na lamang mga folks. Pero nanatiling wala tayong inaasahang sama ng panahon o tropical wave na namamataan. Ganon din kay Nabjem, wala rin tayo nakikita. So, hanggang Wednesday, yan. So, binanggit na natin sa loob ng 4 na araw, ay wala tayong namamataan na anumang tropical wave. Hindi gaya ng mga kumakalat, meron na naman daw low pressure area. Ewan ko, saan nila nakuha yung reference niyan. Pero malinaw dito sa ating ginagamit, wala naman po tayong nakikitaan na anumang low pressure area. Ayan, wala naman po eh. Medyo long range na nga ito eh, pinapakita. Kay Icon, siguro ito yung naging batayan nila. Pero hindi nila alam, ITCZ po yan. Ayan o, linaw-linaw naman po yung daloy o. Ito tropical convergence line, yan. Siyempre, pamumugaran pa rin yan ng mga bagyo. Pero wala tayong nakikitaan nga po na anumang convergence na nabubuo dito. Typically, ulan ang magiging madalas na mararamdaman ng mga taga Mindanao. So, wala rin, kahit kay GM, wala rin tayo nakikitaan dito. So, huwag tayo magbatay sa isang weather agency lamang. Magbatay tayo sa maraming weather agency kung magiging consistent ba yung forecast. Pero kung titingnan natin, halos 5 sila, maliit lamang ang pinapakita na confidence na may mabubuo talagang bagyo this week. So, yun po. Bagsak din talaga niya na ipo-forecast si Pag-asa na nitong 3rd week, between December 3 to December 12 talaga ang bagsak niyan. Kaya yung mga nag-share sa akin sa Facebook page na between November, November 22 daw, 23 na po hanggang November 27 daw, mayroon daw low chance na may mabuo daw na low pressure area. Pero until now, wala po tayong nakikitaan na anumang anomaly development hanggang ngayong araw. Wala Dito sa may bandang bandang Indian Ocean, meron talaga kasi may bagyo dyan yung Becky. Tapos nagkaroon ng mga series of low pressure area sa may bandang malapit sa may bandang Indonesian zone. Yan, lower hemisphere yan. Pero hindi sa atin sa West Pacific. Malayo at wala tayong nakikitaan. Dito sa may bandang Borneo, meron. Pero malayo naman yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala rin tayong nakikitaan sa ating anomaly na within 24-hour to 48-hour period. Wala negative po talaga. So, wag naman masyadong excited na magkakaroon ng bagyo. Tumingin tayo sa pinaka-almost real-time na galaw ng ating weather system. Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin, hindi pa nakaka-recover, na ninenervyos na kaagad kapag kami nababasa sila na, may bagyo daw nabubuo, ganyan. Bigyan nyo ng context. Pag may forecast, sabihin nyo na ito ay isang extended forecast pa lamang. Hindi pa yun totoo. At mababa pa lang yung pinaka-tsansa. Yan. Pero yung significant niya na mataas ang probability ng forecast, siguraduhin nyo muna na nagpupugma yung confidence ng mga iba't ibang mga weather agencies bago tayo magsabi para at least hindi magiging nervyoso naman yung ating mga taga-subaybay.
Sa ulat lindol, so far, tiling kalmado ang ating seismograph. So wala tayong medyo na-detect na medyo malakas-lakas na teleseismic detection. So sa short period tayo mula sa data feed ni P-Box, mula kanina madaling araw, wala rin masyadong na-detect na medyo malakas-lakas sa paginig between magnitude 4.0 pataas. Puro mga minor lamang ang mga paglindol so far ang na-detect. Ang huli lamang ditong nasa baba ng San Antonio, Zambales, magnitude 2.2. And the rest, wala naman. Sa real-time world seismic network, at least mga magnitude 4 to 5 ang nadedetect. Yan. Wala naman masyadong magnitude 5 sa iba't ibang bansa. Yan. Most na mga pagyanig, bandang Indonesian Peninsula. Tapos, meron sa may bandang Izu, Japan. Pero wala namang masyadong medyo threatened na mga pagyanig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Well, medyo good news. Hopefully, wag na masyadong magyiyinig ang ating kalupaan. So, sa bahagi naman ng bansa natin, wala rin tayong na-detect muna na magnitude 4.0 mula kaninang madaling araw. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake for the month of November, kung nakakailan na po. Buksan natin yung month of November. Yan. I-load natin ang month of November. Yan, nakaka-total of 668 earthquakes na po tayo. 639 dito sa magnitude 2.0 pataas. 28 sa magnitude 4.0 at nanatiling isa ating magnitude 5.0. At wala naman so far na nadadagdagan. So, nanatiling konti pa rin ang ating total earthquakes sa bansa for the month of November. Hopefully, hindi na masyadong madagdagan yan. At wag na magkaroon pa ng mas malalakas dahil medyo meron pa tayong problema sa bansa na dapat ayusin talaga ating gobyerno. Nakakalungkot lang, medyo political ang inaasikaso ng ating gobyerno. Imbis na atupagin yung pagseserbisyo sa ating mamamayan. So sa ngayon ay konti pa lamang ang ating total earthquakes at wala pang umaabot o hindi pa umaabot ng 800 total earthquakes hanggang ngayong kasalukuyang nagre-report ang inyong lingkod. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, November 23, 2022.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Sabado, November 23, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang inagad sa ating website na www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi na isamang ngayong tanghali. At since patuloy pa rin tayo makakaranas ng moderate and fairly weather sa bandang Luzon, except naman sa may bandang Southern Visayas at Mindanao, bunsod ng Intertropical Convergence Zone. At visit naman sa ating website para sa ibang detalye na gusto nyo malaman mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.